Good morning po sa bawat isa. Pakibati naman po yung mga katabi nyo ng good morning. Good morning din po sa mga kasama namin online na manonood. Ayan, sige po tayo pong lahat ay tumayo. And let's prepare our hearts. I-prepare pa po natin lalo yung mga puso natin as we sing, as we gather. And talagang i-ask natin yung Holy Spirit to work within us. Malaya tayong makapagpuri, ma-express yung ating mga sarili sa pagpupuri sa Panginoon. Let's sing as we gather. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa, let's sing the steadfast love. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. Let's sing for the last time. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed
your Spirit to work within us, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na to, Panginoon. Salamat sa umaga, sa bagong umaga, Panginoon. Na tanda, Panginoon, ng iyong kadakilaan, Lord, katapatan sa amin, Panginoon. We are just here, Panginoon. We are here, Panginoon, to focus, Panginoon, sa tinig mo. Magkaroon lamang, Lord, ng time to be with you and dalangin ko, Lord God, na talagang mangusap ka po sa amin, sa bawat isa, Panginoon. And we are so grateful, Lord God, dahil we have a great God, we have a faithful God, and lagi mo kaming bine-bless, Panginoon, ng presensya mo, O God. And kaya ngayon, Lord God, kung may mga mahadlang man sa amin, Lord, na makalapit sa inyo ngayon, Lord, mga kasalanan, Lord, tampo, or mga emotions, Lord God, na pumipigil sa amin na maging free, Lord God, to just serve you by praising you, Lord God, and just by being here, Lord, and by having fellowship with one another. We ask, Lord God, na palayain niyo po kami sa mga ito, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Lord God. And linisin niyo po kami, Lord, and i-own namin, Lord God, na you already freed us, Panginoon, sa mga ito ng talagang buong puso, buong lakas, Lord God, hindi lamang sa spirit, Lord, but pati na din, Panginoon, sa aming mga sa aming physical na pangangatawan, Lord, ay ma-express namin sa iyo, Lord, yung kung gaano kami ka-grateful, Lord God, and kung gaano kami sincere, Lord God, to just give you praise, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. And dalangin ko din, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang makita sa harapan, Lord God. Tago niyo po ang inyong mga lingkod sa inyong likuran, Lord God. And kayo ang magliwanag, Panginoon. And kayo ang maitaas, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Lord God, sa pakikinig namin, Lord God. Prepare niyo po kami sa mga maririnig namin, Lord. Maging talagang i-receive lang namin, Lord, lahat, Panginoon, ng kailangan namin, Lord God. And hindi masayang, Panginoon, ng mga oras, Lord God, na ilalaan namin dito, Lord. Kaya salamat, Panginoon. Ingatan niyo din po, Panginoon, yung mga papunta pa lamang, Lord. And we just want to thank you, Lord God, sa mga araw na to dahil faithful ka, Lord, in any circumstances, Panginoon. Even sa mga times, Lord, na kami yung nagkukulang sa Lord God, wala ka talagang makakapag-separate sa amin, Lord, sa inyong pagmamahal. Kaya, Lord, you deserve the praises. You deserve the glory and honor, Lord. We praise you and patuloy ka namin pupurihin. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, amen. So, may verse po akong babasahin dito. Galing po sa Philippians 4, verse 4. Sabi dito ay, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So, ganyan po tayo. Nasa kalagitnaan man tayo ng mga challenges, sa anumang panahon, pipiliin nating mag-rejoice sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga dito sa lyrics ng song, ay every day filled with gladness, every day we are so blessed. And yan ang i-declare natin sa mga oras na to. And sabayan natin to ng pag-indak at pagkanta. Oh, oh, oh.
every day. Every day filled with gladness. Every day I am so blessed. Every day with you. Every day with you. Every day you walk for me. Every day not against me. Every day with you. Every day with you. No matter what season. No matter what seasons may come. No matter what things I have done. Your love never fails, no not once. Every day with you. I'm yours, God, and you are mine. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh. It's a ballad, sing every day. Every day filled with gladness. Every day I am so blessed. Every day with you. Every day with you. Every day you are for me. Every day not against me. Every day with you. Every day with you. No matter what seasons may come. No matter what things I have done. Your love never fails, no not once. Every day with you. I'm yours, God, and you are mine. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, let's sing Nothing Compares. Nothing compares, na 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 nothing. Let's sing. Nothing compares, na nothing compares. Nothing compares, na nothing compares. Nothing compares, na nothing compares. Let's see, wala kang katulad. 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 No matter what seasons may come, no matter what things I have done, your love never fails, no not once. Every day with you. No matter what seasons may come, no matter what things I have done, your love never fails, no not once. Every day with you. I'm yours, God, and you are mine. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, I'm yours, God, and you are mine. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy ka naming pinupuri, Lord God. And it's our desire, Lord God, to be like you, Lord God. And ma-magnify ka, Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah.
susukatin natin. Where creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. And from north to south and east to west, we hear Christ be magnified. We're the whole earth echoing His eminence. His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops. We'd hear Christ be magnified. Let's sing. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, every human heart its native cry, and in one enraptured hymn of praise, we'll sing Christ be magnified. Let's sing. San pa? And every creature finds its inmost melody, and every heart hears its native cry. In one enraptured hymn of praise, we'll sing Christ be magnified. Singing oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Let's sing, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing, Christ be magnified in me. I won't bow to idols. I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I rejoice 'cause you're there too. I won't be for my feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. I won't bow, let's declare. Bow to idols. I stand strong and worship you. And if it
is a light in the dark. Forever the hope in our hearts. No one but Jesus. Glory belongs to you. Minsan pa, let's sing. Who else is the light in the dark? Forever the hope in our hearts. No one but Jesus. Glory belongs to you. Who else? Who else does creation adore? Whose worship does all heaven roar? No one but Jesus. Glory belongs to you. Glory belongs to you. There is none like you. Jesus, you're worthy. All of the glory belongs to you. Name above all names, we worship you only. All of the glory belongs to you. Who else is a light in the dark? Forever the hope in our hearts.
mapapagod, Panginoon. Hindi kami mapapagod na sabihin, You are worthy of it all, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God. We will praise you, Panginoon, day and night, oh God. We will declare your name, Jesus, day and night. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, oh God. To you all the glory and all the honor. Jesus. Everybody shout, Amen! Amen! Hallelujah! Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa oras na po ito, tayo po'y dumulog sa panalangin para sa ating tithes and offering. Let us pray. Hallelujah, Father, Father God in heaven. Maraming salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Ngayon, Lord, ay tinataas namin sa inyo ang aming tithes and offering. We thank you, Lord, sa talagang provision nyo sa aming mga buhay, sa lahat ng pagpapala nyo sa aming buhay, Lord. Lord, let this be proof, Lord, ng goodness mo sa amin. Ang aming mga offering ngayon, Lord, ay talagang mapakita po namin ang aming gratefulness sa inyo, Lord. We cannot outgive you, Panginoon, but sa para na ito, Lord, ay may pakita namin sa inyo ang aming pasasalamat, Lord, sa lahat ng biyaya nyo sa amin, Lord. We thank you, Lord, sa aming mga businesses, Lord, sa mga trabaho, Lord, na siyang aming pinagkukunan, Lord, ng pangkabuhayan, Lord. We thank you, Lord, sa patuloy na pag-provide niyo sa amin ng kalakasan, Lord, at ng pag-iingat niyo, Lord, sa kanya-kanya naming ginagawa, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, we lift to you, Lord, yung mga wala pa pong trabaho, Lord. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang pangangailangan, Lord, at alam namin sa inyo, nanggagaling ang lahat, at may mga plano pa po kayo para sa amin, Lord. Lord, at sa mga malilikom ngayon, Lord, kayo po ang magpagpala nito, Lord, na talagang magamit ito, Lord, sa paglago ng inyong kingdom, Lord, sa patuloy na paggalaw ng aming sambahan, Lord, at sa patuloy namin pag-abot, Lord, through our mission efforts, Lord. Kayo po ang sumama, Lord, sa mga plano namin, Lord. We acknowledge, Lord, na sa inyo lahat galing ng ito, Lord. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, makakanood po tayo ng isang special number. Last month po, nagkaroon ng workshop ang Tambourine Association of the Philippines dito sa ating church. And ngayon po, maipapakita po sa atin ng Dancer's Creed ang ang bungan ng workshop na ito. Palakpakan po natin ang Dancer's Creed.
Yan. Nung nakaraan ay yung mga kids, no? Ngayon, mga, ano ba? Ate at kuya ng mga kids. Sa susunod, yung mga ate ng mga, ito. Susunod yung mga women. Ayan. Nakakamiss, no? Kasi panahon natin nan, no? Sino ba yung mga kabats ko dyan? Parang ganyan yung mga ginagawa talaga. Hindi po ako kasali talaga dyan, no? Sayang. Hindi ko kasi alam na pwede pala sa lalaki yun, no? Sayang, no? Ang tinugtog ko lang talaga drums, keyboard. Hindi ko natugtog yung tambourine. Ayan. So, palakpakan po ulit natin ang Panginoon, no? Hindi po siya lost art, no? Yung tambourine dance. So, ang sarap pong mapanood po ulit na nagpupuri ang mga kabataan natin. At alam ko yung puso natin talaga nagpuri din sa Panginoon. Amen? Amen. So, good morning po sa inyo lahat. Baka meron pa po kayong hindi nabati dyan sa inyong katabi, ay pakibati na po sila ng good morning. Yan. So, itutuloy na po natin ang ating preaching series. Pero bago po ang lahat pala, ay mag-announcement po muna tayo ng ating mga gawain po ngayon. Una sa lahat, yung Wired to Worship na dapat ay nakaschedule po mamaya, ay reschedule na po natin. Dahil po meron po tayong mga kailangang mga unahin po na mga bagay. No? So i-announce na lang po yan. And then next, ayan, a church that listens. Yan. Ito po yung mid-year prayer and fasting ng Christ of the Philippines Incorporated, na kung saan yan po ang ating mother organization. So lahat po tayo bilang CDTP Church ay nag-i-involve po sa ating prayer and fasting, no? So gaganapin po yan sa June 25 to 27, Wednesday to Friday. At ang prayer and fasting, kung gusto nyo pong mag-fasting, ay pwede po yan whole day ng 25, 26, and 27. Tapos sa gabi po, meron po tayong gagawin na pagtitipon. Yung Wednesday and Thursday ay online po natin gagawin, 7 p.m. So abangan nyo na lang po yung Zoom link po dyan. And then yung Friday, 7 p.m. din po, dito na po natin gagawin. Face-to-face na po yan. At mag-gather po tayo at talagang pakikinggan po natin ang talaga sinasabi sa atin ng Panginoon bilang church po, no? So, mag-involve po tayo dyan. And then, also, ayan, natapos na po yung seminar nitong week na to sa mga mag-water baptism tsaka mag-membership po sa church po natin. Mamaya ay meron gagawing interview sa inyo, no? Sa mga candidates po natin. And itutuloy po natin yung water baptism seminar ditong June 26, Thursday. So magsasapaw lang po ng konti. So 8 p.m. po natin gagawin yung water baptism seminar. Yung actual po na water baptism gagawin po natin sa June 29, sa next Sunday. After po ng first service ay aalis po kami, kasama na po yung mga candidate po natin for water baptism. Pupunta po tayo sa C6, doon po sa More, kung saan doon po natin gaganapin ang water baptism. At yung welcoming or yung reception to the church po ng mga bagong members, kasama na po yung na-water baptized, saka nagpa-member lang, ay i-welcome po sila ng July 1st Sunday. So abangan po natin ng lahat ng yan. Meron pa ba? Ayan. Ito po yung gawain din po natin sa Sunday, no? June 29, 4 p.m. Ito po yung ginagawa po nating Bring a Friend Sunday. Ito po yung evangelistic event po natin. So, nagiging creative po tayo. Paano po madadala po natin yung mga mahal natin sa buhay para po makakilala sila sa Panginoon. Hindi lang po makarating dito sa church. Makilala talaga nila ang Panginoon sa kanilang buhay. So, ang pamagat po niyan ay ako naman muna. So, maganda po, no? Very, po siya. Ano nga bang ako naman muna? So, yan po yung magandang catchy po na sabihin niyo po na meron po kami event sa inyo, mga loved ones, mga kaibigan. Attend po tayo dyan. Kahit po yung mga naka-attend na nung mga nakaraan na yaya po ninyo, pwede niyo po ulit silang pa-attendin. At lahat po tayo dyan, syempre, mag-involve kasi ito po yung evangelistic effort po natin, no?
So individually, meron kayong effort sa evangelistic. Nagsishare na kayo ng gospel, mag-ano lang kayo, no? Mag-invite lang kayo dyan sa event po na yan. So ako naman muna. So bring a friend Sunday. Next Sunday po, 4 p.m. Okay. Wala na. Alright. So dako na tayo sa ating magpapatuloy ng preaching series sa ating membership month na Sync. No? So ito ay ika-4 na message na Sync, One Body, One Spirit, and One Mission. So sa mga first time po, papaalala po natin, ano nga bang sync? No? So it means synchronized, united, aligned, and interconnected. At ito ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, na tayo ay hindi maging uniform, kundi maging united, magkaisa tayo, ma-align ang ating mga puso't isipan, ma-align tayo sa Panginoon. Ito po yung pagkatawag po sa atin bilang church. No? We are to be synced. Not just together, but aligned. No? Not just gathered, but united. And not just a crowd, but a body functioning as one. Nakakita na ba kayo ng kamay na naglalakad dyan sa labas, ng paa? Di ba? Wala naman, no? Yung buong katawan, isa lang ang kanyang ginagawa. Nagpa-function siya. Kahit na iba-ibang parts yun, ay nagpa-function siya well at siya ay gumaganap ng kanyang kailangang gawin. So, ganun po ang image ng body of Christ. Lahat tayo, kahit iba-iba tayo ng kalagayan, katungkulan, iba-iba tayo ng edad, lahat, iba-iba tayo, no? Pero bilang katawan ni Kristo, ang church, tayo po ay synced. We need to be synced, no? We need to be aligned and function together as one, no? So, no first Sunday, natutunan po natin na when we are synced in community, we stop competing and start completing each other. So, hindi po tayo nagkukontrahan, nagko-complement tayo sa bawat isa. Okay? Magkakakampi tayo at hindi tayo nagkukontrahan. Sa second Sunday, we learned that when we're synced in worship, our voices blend into a chorus that shakes heaven. Pag nag-worship po tayo, no? At kanina, no, pagka may time na dynamics po ng music natin kanina, pag mawawala, pag bibitaw yung worship leader, kapag parang solo lang kayo lang marinig, lumalabas yung boses natin, para tayong choir of heaven. Ang sarap pong pakinggan, no? Kapag tayo ay synced in worship, na syempre, hindi lang yung boses, kundi yung puso natin na nag-overflow ng papuri sa Panginoon, pagka narinig po natin yan, ay napakasarap pakinggan. Mas lalo na po, narinig po ng Panginoon yun, ang lahat ng yun, no? And then, third Sunday, we learned that when we're synced in mission, we move with purpose, impact, and unity because the world doesn't need another scattered church. Marami na pong kaguluhan dito sa mundo, hindi na kailangan ng mundo ng magulong simbahan, magulong church, magulong iglesia. It needs a synced body following one spirit, chasing one mission. Imagine po ninyo, pag wala si Christ, ang ulo, ang head, magkakagulo po tayo. That is why, napakahalaga na we are synced kay Christ at we are synced sa body para po tayo talaga mag-function according sa purpose ng Panginoon. And then, ngayong Sunday na to, we will learn that when we're synced in growth sa paglago, we build each other up and not tear each other down. Pag hiwa-hiwalay po tayo, hindi tayo lalago. Pero pag sama-sama tayo, mas lumalago po tayo. Okay? So, ang title po natin ay Synced in Growth ngayong Sunday na to. At basahin na po natin ang passage po natin for today. Ephesians 4:15 to 16. Ang version po na ito ay English Standard Version. So, sabi po dito, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way unto Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Okay.
may complex pong statement na ito, no? Tingnan niyo po, no? Sa dulo lang yung haba-haba, sa dulo lang ang period. Okay? Para mas maintindihan natin, Tagalog. Okay? Ang salita ng Diyos ang version, sabi po dito, sa halip, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, truth in love, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo. So wala tayong ibang gustong maging katulad, kundi si Kristo na siyang ulo ng iglesia o ng church, no? So ang pananatili natin sa salita ng Diyos ang magkukos na maging katulad tayo ni Kristo. Verse 16, at sa pamumuno niya, okay, si Lord ang namumuno, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang imba, kundi ang mga mananampalataya. So wala pong hindi Kristiyano sa church. Okay? Lahat po tayo na mananampalataya, tayo po ang bahagi ng katawan. Okay? Ay pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa'y nagtutulungan. Ito yung pinakahuling huling statement. At sa pagganap ng bawat isa sa kani-kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Doon pa lang po kumpleto na ang mensahe natin ngayon. Closing prayer na? Let's pray. Father God, maraming salamat po, Lord, dahil we really enjoy your presence, Panginoon. Napaka-sarap, Lord, awitin nung mga bagong awitin namin na talagang nakafocus, Panginoon, sa inyo. Binibigyan ka ng luwalhati, Panginoon. Itinataas ka, Panginoon. Lord, salamat sa mga bagong awitin na ito po, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga ginagamit mo to really lead us into your presence, Father God. Maraming salamat po, Lord, na sa biyaya mo kami, Lord, ay nakakalapit, Panginoon, sa inyo ng kahit na, Lord, marami kaming pagkukulang, pero may confidence kami dahil, Lord, sa iyong kompletong ginawa na dun sa krus, Panginoon, para kami ay maligtas, Panginoon, at kami ay maging bahagi ng iyong katawan. Lord, salamat sa church na ito na kung saan mo kami inilagay, Panginoon, na kami, Lord, ay nagsasama-sama, hindi lang, Panginoon, para to make friends, pero, Lord, ang purpose talaga, Panginoon, ay kami ay mag-grow together, Panginoon, bilang katawan mo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord, dahil ikaw ang aming head at kami, Lord, ay may bahagi na ginagampanan sa church. Lord, huwag mong hayaan na yung mga pagkukulang namin ang makahadlang upang mag-function ang kami at mag-function, Lord, ng well ang iyong katawan, Panginoon. Ayusin mo kami, Panginoon, kagaya, Lord, na nangangailangan kami ng mga kagalingan, kailangan namin, Lord, ng masahe, ng therapy, Panginoon. Ganon din, Lord, ang body, ang katawan mo, Panginoon, ang church. Kailangan namin, Lord, isaayos, Panginoon. Lord, hiling namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbukas ng aming mga puso't isipan para, Lord, maka-align kami sa tunay, Lord, na layunin mo sa church, Panginoon. At magampanan namin ang tungkulin namin individually and corporately as a church, Lord, para kami ay lumago ng sama-sama at kami, Lord, ay magamit mo sa mundong ito na maging ilaw, maging asin. Lord, kami, Lord, ang magdala ng ebanghelyo, ng pagmamahal mo, Lord, ng kaligtasan, Panginoon, sa mundo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Kaya namin gawin ito, Lord, dahil sa iyong biyaya, Panginoon, sa amin. Not our own selves, hindi, Lord, sa aming sariling kalakasan o galing, pero, Lord, sa iyong promises na sasamahan mo kami, Panginoon, sa paggawa nito, Panginoon. Lord, dalangin namin ang mensahe, Panginoon, ngayon ay makapagdagdag, Panginoon, sa amin, Panginoon, bilang isang mananampalataya at bilang bahagi, Lord, ng church. Pagpalain mo, Lord, ang salita mo, Panginoon, ngayon. Gamitin mo lang, Panginoon, ang inyong lingkod na ma-deliver ito ng malinaw, Panginoon, at tumagos, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang Ephesians chapter 4 ay practical application doon sa theological na foundation na inilatag ni Apostle Paul sa Ephesians chapters 1 hanggang 3. So, pagdating sa 4, practical application. Okay? So, ngayon, para at least magkaroon tayo ng idea, no?
ano yung mga foundation na inilatag, theological foundation inilatag ni Paul doon sa chapters 1 to 3. Okay? Magkakaroon tayo ng quiz. Okay? Sasabihin ko yung malalim na salita, yung logy. Tapos sasabihin nyo kung anong doctrine yon. Okay? Okay ba? Medyo advanced ito, ha? Medyo advanced ito. Huhulaan nyo lang talaga. Mamaya mararamdaman nyo na, padali lang pala. Okay? Okay. Ano ang tawag o ano itong doctrine na ito? Soteriology. Soteriology. Tandaan nyo ito mabuti. Baka mamaya tanong ko ulit. Okay, may nakakaalam ba? Soteriology. Okay, siyempre, mga nag-Bible school po, no? May naalala yan. Okay. So, ang soteriology ay doctrine of salvation. Okay, baka matanong ulit mamaya, ha? Tandaan nyo mabuti. Ano ulit ang soteriology? Doctrine of salvation. Okay? Ang doctrine of salvation, we are saved by grace through faith and not by works. Tandaan po natin yan, ha? Yun po ang soteriology o doctrine of salvation. Ito, mas madali ito. Ano ang ecclesiology? Yan, ecclesiology. The doctrine of ano po ulit yun? The church. Ecclesia. Naalala niyo, ecclesia. Okay? The doctrine of the church is ecclesiology. God is forming a unified body. Dito tayo iba-iba, di ba? Ang doctrine kasi ng church, Jews and Gentiles together. Yun na po sabi doon sa chapters ng 1 to 3. Okay? Dito po, tinanggal na yung barrier between Gentiles and Jews. So sa atin ganun din. Wala nang tinatangi ang Panginoon. Lahat ay tanggap ng Panginoon. Lahat na nananampalataya sa Panginoon ay kasama na po sa church. No? Ito mas madali. Naramdaman nyo na. No? Ano yung doctrine na Christology? The doctrine of Christ, of Christ. All blessings and reconciliation is found only in Christ. Okay? Yun po yung doctrine na yan. Hindi po sa kanino pa man o sa ano pa man. Ito medyo humirap ulit. Parang nasa medical field ang dating. Ano yung pneumatology? Parang nababanggit na rin yan. Pneumatology. P-N-E-U. Parang ayan, silent P. Pneumatology is the doctrine of the Holy Spirit. Okay? And the Holy Spirit seals and indwells in unbelievers. In believers pala. Okay? So, ang Holy Spirit ay nananahan sa atin nung tinanggap natin ng Panginoong Yesus. Yan po ang doctrine niyan. And then, syempre, may doctrine po yung election and adoption, which is, we are chosen and adopted into God's family. That is why tayo ay naging bahagi ng church. Okay? So, dito po, nakita natin na pinaalala muna ni Apostle Paul ang mas mahalaga. Okay? So, ano yung mas mahalaga? Ang mas mahalaga kasi, yung being muna ng isang believer before yung doing. Kaya sa chapter 4 pa yung practical application. Ang inuna talaga, yung puso. Ano nga ba talaga yung pagkakilala dapat natin sa Panginoon before tayo magsiserve? Before tayo gagawa bilang church. Okay? So, yan po kasi ang gusto ni Lord, no? Yung being muna bago doing. Okay? So, sa Romans 12:2 naman, ito pa yung another passage po natin. Ang sabi po dito, do not conform yourselves to the standards of this world. So, ang kausap pa rin, kahit na Romans po ang kausap, church pa rin ang kausap dito. Do not conform yourselves to the standards of this world. But let God transform you inwardly by a complete change of mind, of your mind. Then, you will be able to know the will of God. What is good and is pleasing to Him and is perfect. So Tagalog po, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Napakalinaw, straightforward, no? Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong
mga isip. Tingnan niyo po, no? May part si Lord. Babaguhin tayo. May part tayo. Baguhin din natin. Di ba? Pareho tayong may part, no? Sabi pa dito, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Alright. So, ang main idea ng dalawang passage po na ito ay ito. Spiritual growth starts when we let God change how we think. Doon lang nagsisimula. Kapag hinahayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon, doon lang may nagkakaroon ng spiritual growth. As we stop following the world, yun, pagka hindi natin fina-follow ang patterns, ang standard ng world na to, saka lang nagkakaroon ng spiritual growth. Kapag tayo ay speaking the truth with love, ayan, nagkakaroon ng spiritual growth. And do our part in the church. We grow together in God's plan and help each other become stronger in love. So ang paglago sa pananampalataya ay nagsisimula kapag hinahayaan nating baguhin tayo ni Lord. Ang takbo ng isip natin, kapag tumigil tayong sumunod sa sistema ng mundo, natutong magsabi ng totoo ng may pagmamahal, at tapat na ginagawa ang role natin sa church. Sama-sama tayong lalago sa plano ng Diyos at mapapatibay natin ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. So may tatlo po akong gustong i-emphasize sa umaga pong ito. In order for us to be synced in growth, in order for us to be united, aligned, and interconnected in our spiritual growth as a church, let us, number one, speak the truth, but say it with love. Sabihin nga natin, ready, go. Isa pa, with conviction. Ang katotohanan o ang truth na walang love, nakakasakit. Ang love na walang truth, nakakasira. Pero, kapag ang truth at love ay magkasama, nakakapagpalago. Yan pong sabi sa Ephesians 4:15, speak the truth in love. Ibig sabihin, ang goal ng katotohanan ay hindi para manalo tayo sa debate. Okay? Hindi para mapatunayang mali ang iba at tayo ang tama. Kundi, ang purpose ng katotohanan, pagsabi natin ng katotohanan, ay para matulungan natin ang iba na malaman ang katotohanan. Amen ba dyan? Ganito po, mayroon akong magandang illustration para dito. Sino po dito ang hindi nababad breath sa umaga pagising? Lahat tayo nababad breath, di ba? Anong amoy? Sabi nga na, dog breath ka sa umaga. So imagine, tapos di ba, nilalabanan natin yan, di ba? Oral hygiene, ligo, di ba? Di ba? Pero lumalabas pa rin, di ba? Pero magandang may discipline tayo. Imagine niyo na lang, kung meron kayong kaibigan na may bad breath o kaya may body odor, tingnan niyo yung katabi niyo. Imagine niyo na lang, papaano niyo sasabihin sa kanila na sila ay may bad breath or body odor? Paano? Say the truth, but with love. Di ba? Parang ang hirap, no? Ang hirap ba? Sino dito nahihirapan? Ako lang ba nahihirapan? Ang hirap, di ba? Ang hirap, no? Ang baho mo, di ba? Hindi naman pwede. Masakit masyado, di ba? Masakit yun, di ba? Paano? Paano natin sasabihin yung katotohanan, pero may pagmamahal. Hindi siya ma-offend, hindi siya masasaktan. Okay, kung medyo may tusok man yun, sakit ha, pero totoo, dahil maganda yung pagkaka-approach mo, natatanggap at nagbabago. Okay? Kasi yun ang goal natin, mabago, di ba? Meron akong birong suggestion sa inyo, ganito ha. Katabihan mo yung kaibigan mo, okay? Maganda to. Katabihan mo. Busy ka ba? Tanong mo, busy ka ba? Kahit anong sagot niya, well, busy ako eh. O kaya, hindi ako busy. Sabihin mo lang sa kanya, tara, toothbrush tayo. Ay, diba? Tara, toothbrush tayo. Parang, di ba? Biro lang, pero nakatawid, di ba?
Meron pang isa, di ba? Yung binibigyan nyo ng candy, di ba? Oh, bigyan naman ng candy. O kaya chewing gum, di ba? So, tayo, pag binigyan tayo ng candy, alam mo na yun. Sandali, nga. Baka hindi na ako aware. Di ba? Ganon siya. Kasi pagka daw gutom ka at hindi ka kumain, yun. Di ba? Nababad breath ka. Tapos yung kinain mo, nababad breath ka. Ganyan siya. So, yung candy. So, kaya dapat meron tayo niyan, no? Ano pa? Kailangan maging self-conscious kasi tayo, di ba? Pero may mga tao kasi medyo hindi pa sila conscious doon. So, paano mo sasabihin? Ganito ang pwedeng paraan. Kapatid, mahal kita. Hindi, ganon. Gusto kitang maging self-aware, maging conscious. Ayan, kasi, di ba? Kailangan, baka kasi mapahiya ka sa iba. So, ako na magsabi sa'yo, with love ito, Ganyan. Naamoy kasi kita, ganito ganyan. Yung kaliwa mong kilikili, wala namang amoy, yung kanan meron. Kasi ako ganun. Ba't kaya itong kaliwa, wala ang amoy, yung kanan meron? Ganyan. Sasabihin nyo, with love. Okay? Okay? Ganun siya. Maaring masaktan pa rin siya, pero at least ganun ang approach mo. Hindi ang baho mo. Ayoko sa'yo, di ba? Hindi siya tama, di ba? So, ganun ang paraan po. With love. Okay? Ganito, baka kasi masyado tayong straightforward dahil yun sa over-familiarity natin na hindi na natin alam na nakakasakit na tayo. Di ba? May ganun eh. Wala na tayong preno-preno, nakakasakit na tayo. To the point na yung sinabihan mo, kahit na totoo, nagagalit din, nagre-retaliate. Nag-iisip siya ng paraan, ma-justify na yun, gaganti siya sa'yo. Di ba? So, hindi siya maganda. Tama? Samantalang, kung tayong mga Kristiyano ay we speak the truth, pero may pagmamahal with love, ano ang ina-expect mo na sagot nila? Di ba mamahalin ka din nila? Yun ang masarap po. Kaya mga kapatid, di ba? Renew our minds. Di ba? Marami tayong mga mindset na dapat ayusin po natin. Magpaayos tayo sa Panginoon. So, hindi po masakit. Okay? Ang goal po kasi natin, matulungan natin ang iba. Okay? To help them discover the truth. The goal of truth is not to embarrass but to help. The goal of love is not to hide the truth but to heal with it. Kaya pag nagsama yan, mag-grow talaga eh. Okay? When we speak the truth with love, we don't tear down, we build up. At yan po ang gusto natin, ma-build up po ang bawat isa sa atin. Okay? Sige, tingnan mo na yung katabi mo. Alam mo, mahal kita, pero pinagtsatsagaan kita. Mahal kita. Gusto kong makilala ka pa ng lubusan, okay? Gusto kong sabihin sa iyo ang mga totoo. Yan, with love, okay? Ito, hindi dapat gamitin ang katotohanan na para bang martilyo o maso. Para may gigibain tayo, di ba? Hindi siya tama, di ba? Para tayo may sasaktan talaga, para tayo may sasaksakin pag alam natin yung katotohanan, no? Ang totoo naman yan, God is truth. God's word is truth. Yung nga lang, tayo, hindi tayo sigurado kung lagi tayong tama o laging totoo sasabihin natin. Tama? Sino dito yung, yung feeling mo ikaw lagi yung tama? Ako lang? Feeling mo ikaw lagi yung tama? Aba, parang ako lang yata nagsasabi dito. Ayun, meron sa likod. Thank you, Brad. Di ba? Ganun naman talaga tayo. Feeling natin lagi tayong tama eh, di ba? Tandaan natin mga kapatid, si Lord lang ang laging tama. And God wants everything truth. Ang Diyos lang ang talagang gusto niya lahat truth. Di ba? Kasi God is truth. And God's word is truth. Kaya tayo, kailangan natin ng Diyos kasi hindi talaga natin alam ang tama. Okay, ito mayroon akong illustration sa inyo. Kilala niyo si Missionary Tony, yung mag-asawa po na Korean-American dito na nagiging visit natin from time to time. So, ang IGM ay twice a year sila pupunta. Ngayon kasi thrice na meron ng youth conference, no? May PGL. So, okay?
So, after ng PGL, babiyahe sila pabalik ng airport, nakabus sila. May inaarkilang bus. So, dahil gutom na sila, dumaan muna sila sa McDonald's. Okay? Pagdating sa McDonald's, o-order sila ng meal. Siguro burger meal. Ano ba yung kasama doon? May Big Mac, tapos may soft drinks, tapos may fries, French fries, di ba? So, binilang. 21. Order, 21. Diniliver ng crew, 21. Tapos, maya-maya may wala po kaming fries. Wala, kulang ng isang fries. O, sabi naman ni Tony, kulang ng fries ang binigay ninyo. So, nagbigay ng fries. Tapos, maya-maya, habang nagtatagal, wala akong soft drinks, isa. Kulang, sabi ni Tony. Kulang kayo ng soft drinks na isa. 21 eh. Ganyan siya. No? Nagbigay ng soft drinks. Tapos maya-maya, may narinig na naman. Kulang ako ng, wala pa akong burger. So, sinabi na, kulang kayo ng burger. Sabi na, sandali. Parang nakabuo na ng isang meal. Di ba? Sabing gano'n nung crew. Pwede ko ba bilangin po kayo sa bus? Sure! Count us! Sabi ng ganyan. Kasi sigurado niya, tama yung pagkakabilang ko. Sabi niya, okay, come on, count us! Sabi ng ganyan. Napaka-proud pa niya. Binilang. 22 sila. Hindi pala 21. Alam niyo, ang laking lesson noon kay Tony. At pag sa IGM makausap mo sila, ang lagi nang sinasabi, well, ito yung katotohanan. Sasabihin lang sa bandang dulo, but I may be wrong. Maaring mali ako. Nakakapag-humble down sa atin, no? Kapag inaamin natin na baka mali nga ako. Hindi yun nakakabawa sa katotohanan, mga kapatid. Nakakapagdagdag yun ng humility and love sa atin. Napakaganda, no? Napakasarap po. Kaya pwede natin practicein yan. I may be wrong. So, hindi tayo mag-aaway kasi I may be wrong eh. Di ba? Ang ganda po no? So, practicein po natin yan. Okay, so yun na po. So, let us speak the truth, but say it with love. So, pangalawang punto, we must update our mindset every single day. Update our mindset every single day. So, ang principle po dito, spiritual growth means mental renewal. Pag renewal, hindi yan one-time event. Kaya nga, di ba, pag nag-renew ng lisensya, ano na ba ngayon? Every 10 years na kasi ngayon di ba? Yung every year, may nire-renew, di ba? So, ganon. Hindi siya one-time event, no? Ang spiritual growth, ang mental renewal, okay? Hindi pwedeng bagong buhay na tayo, pero luma ang paraan. Luma ang isip. Hindi pwede. Dapat, nagbabagong buhay, nagbabagong puso, nagbabagong isip. Okay? Yan po yung update our mindset. Dapat bagong buhay, bagong isip. No? So sa Romans 12:2, sabi po dyan, be transformed by the renewing of your mind. Sabi ko kanina, may part si Lord, may part tayo. Okay? Ang renewing ay tuloy-tuloy, hindi one-time event or decision. It's a daily reset. Okay? Yung mga may alam po sa computer, no? Sa cellphone, nire-reset, di ba? Pagka mabigat na, no? Ganon din ang computer. May reset. Okay? Naalala ko yung reset ng CTTP. Nung ginawa po dito sa church natin, bakit kailangang mag-culture reset? Bakit kailangang church reset? Bakit kaya kailangan ng ganyan? Yung buhay natin mag-reset. Bakit kaya? No? Alam niyo kung bakit? Isang reason is, sumisingit po ang ating culture sa kung ano dapat ang ginagawa natin bilang church. Sumisingit yung practices natin simula nung pagkabata tayo, sinabihan ka, ano ba yung mga pwede sabihin sa bata? Wala akong pera. Hindi ako pumupupo ng pera, di ba? Mahirap lang tayo. Mga ganyan. Ano pa yung mga dito na ako nabuhay, dito ako mamamatay. Yung mga ganyan na sinasabi natin, di ba? Napakarami po yan na sumisingit
na kahit na tayo ibinago na ng Panginoon, pero ginagamit pa rin natin yung prinsipyo, yung old habits, old culture, yung kinalakihan natin, ginagamit natin. That is why napakahalaga po na pinag-aaralan talaga natin ng Biblia. And abide sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi dun lamang tayo magkakaroon ng spiritual renewal, mga kapatid. Pag hindi natin inalaw ang Panginoon na baguhin tayo, hindi tayo mababago. Pag hindi natin inalaw na yung naririnig natin sa mga preaching, yung sa DBS natin, sa Bible study natin, yung naririnig natin ng mga salitahan ng Diyos, pag hindi natin inalaw at binuksan ang ating mga puso, hindi tayo mababago, mga kapatid. Titigas lang. Kaya naman, merong spiritually blind at spiritually deaf. Kasi nagsisimba, pero hindi lumalago. May mga ganyan. O, tingnan mo yung katabi mo. Huwag mo i-judge. Tingnan mo lang yung katabi mo. Di ba? Parang, nandyan ba siya lagi? O, so dapat pag nandyan siya lagi, lumalago siya. Okay? Yun po yung renewing, no? Okay. So dapat, inaalis po natin yan sa ating mga puso, yung mga old habits natin. Kaya titignan natin Ano masabi dito? Baka pamahiin ng pamahiin yung hinahawakan mong belief mo. Baka hindi na yan galing kay Lord, di ba? Naalala niyo yung preaching natin ni Pastor Miguel na yung traditional na church na yon, pag nagpipreach, merong pusa na nakaupo lagi dito sa gilid. So, nagpapalit ang pastor, ilang generation na lagi may pusa doon. So, may baguhan, nagtanong siya, Pastor, bakit po ba kailangan may pusa doon sa gilid ng pulpito? Ang sabi ng pastor, hindi ko nga alam naabutan ko na lang may pusa dyan lagi. Nung naabutan ko na may pusa dyan, akala ko, ano ba yan? Tradition ba yan? Nakikita po ninyo, may mga old practices tayo na kailangan sa liwanag ng Biblia ay makita natin, matest siya. Kung yun talaga ang truth, mga kapatid. So, alam nyo na, maglilista na kayo. Okay? So, ang gagawin nyo, bibisit nyo ulit. Ano nga ba yung mga ginagawa ko? Ano nga ba talaga sabi ng Biblia? No? So, dapat gawin po natin yan. No? So, here are some wrong mindset that kills spiritual growth. Number 1, kami-kami lang to. No? Yung tayo-tayo lang. Ang sinasabi, basta tayo lang masaya kami dito. Ano po, alam niyo po kung anong effect po nun? Hindi nagiging welcoming ang church. Close na kayo Close group na. Wala na makapasok, di ba? So, paano makaka-welcome? Walang openness sa outsiders. Yung mga salita na ginagamit natin, baka tayo na lang nakakaintindi. Di ba? Natataboy natin yung mga baguhan. Mga bago ba dito, naintindihan niyo ba ako? Kasi pinipilit ko maging Gen Z, kahit na Gen X ako Di ba? So dapat, ayan. So ano ang biblical mindset po? No? Ang biblical mindset, Jesus welcomed sinners, outsiders, and even the Gentiles. No? Sabi po yan sa Ephesians 2 and 3, shows the church is for all who believe, Jews and Gentiles. So dapat ganun din tayo. Welcome tayong lahat. Ano pa na yung wrong mindset na nakakapatay ng spiritual growth. Ano pa? Pastor lang ang dapat gumalaw or yung spectator mindset. Trabaho ng leaders yan. Dito lang ako para umupo at makinig. Di ba? So anong effect po niya? Nabe-burn out ang mga leaders, wasted ang spiritual gifts ng members, hindi magagamit, mabagal ang discipleship at multiplication. So ano ba ang biblical mindset? Sabi sa Ephesians 4:16, each part must work properly. Nung kayo ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, tinanggap nyo rin ang banal na spirito. Automatic po. Pero kailangan nyo practicein ang gift of the Spirit at saka fruit of the Spirit. Mga kapatid, meron tayo niyan. Hindi lang natin alam kung alin doon ang palalakihin ni Lord sa atin. So, pag hindi tayo nag-serve, pag hindi tayo gumalaw, si pastor lang ang naggumagalaw dyan, hindi natin madidevelop yung fruit of the Spirit. Ang ganda nga sa youth ngayon Sa mga fellowship po natin, dinidiscuss po yung fruit of the Spirit. Okay? So pag hindi natin
na-develop yan, ano ang mangyayari sa atin bilang church? Ano ang mangyayari sa inyo bilang believer? Di ba? Hindi lalago, no? Ano pa? Ano pa yung nakakapatay ng spiritual growth? Dapat ganito lang kasi ito yung nakasanayan natin. Di ba? Yung sinasabi ko kanina, traditional over missional mindset. Ganyan kasi kami noon na. Huwag natin baguhin. Di ba? So, ang effect niyan, resistance to growth, innovation, and relevance. Hindi talaga lalago. Hindi nakaka-reach out sa next generation. Kaya, tanungin natin bakit yung mga youth, ang hirap makapasok ng mga kids galing sa C2 saka C1, di ba? C2 lang, di ba? Nahihirapan sila. Kasi nga, iba yung pinag-uusapan nila, hindi ako maka-identify, di ba? O ganun din sa mga women. Tanungin natin, ano nga ba? Baka hindi maka-identify yung mga young couples or mga men. Baka hindi maka-identify. Baka ayaw nilang utusan sila. baka kasi ang gagawin natin, ipapasa sa kanila lahat ng gawain. Kapapasok lang nila. Nag-gets po ninyo? May culture kasi tayong kailangan nating itama. Okay? Ano pa? So, yun po ang nangyari. So, anong biblical mindset? Renew your mind. The early church constantly adapted to reach people. So, ang goal natin is missional dapat tayo. Mag-reach. Paano ba ma-reach ang kapatid? Paano ba ma-reach ang kapitbahay? Paano ba ma-reach ang bawat isa sa atin? Paano madidevelop pa ng mas malalim ang ating relasyon sa bawat isa? Ano pa? So, number 4, ayoko ng conflict, tahimik na lang ako. Assistant member na lang ako, pwede ba? Member na nga lang, assistant pa no? Yung avoidance mindset, no? Wala na lang, wag na lang natin pag-usapan. Baka magkagulo. Anong pelikula nga yung nagsasalita yung kanya mga damdamin, emotions na? Alam niyo yan Ayan, Inside Out, di ba? Parang ganun, ayoko ng conflict. May ganyan, di ba? So, ang effect po niyan, bitterness grows underground. Dahil hindi lumalabas. Pero may underground na sumisira, parang anay, na sumisira ng relasyon, sumisira ng church. Kasi may mga negative na galing sa baba. May mga negative na toxic culture of silence sa baba. Unity becomes fake. Paglabas, nagbabatian. Pero pagtalikod, iba na yung sinasabi. Di ba? Ano pa? Not healthy. Okay? So, ang biblical mindset is speak the truth in love. Okay? Hindi po kailangan pigilan ang totoo, pero dapat tamang approach. No? True unity is built on honesty and grace, not avoidance, not quarrel. Okay? So ano pa? Number 5, hindi ako qualified. No? Ito yung insecurity or false humility mindset. Hindi ako marunong, di ba? Wala akong kwenta. No? So ang effect po nito, kapag may ganyan pong attitude sa church, members bury their gifts. Binabaon na lang. Hindi na nagagamit. No? Pinipigilan ang potential ng iba. The body operates incomplete and weak. So ang biblical mindset, 1 Corinthians 12:18, God has placed each part of us as He wanted it. Nako, matalino po ang Diyos. Binigay sa iyo ang dapat na nasa iyo. Matalino po si Lord. Kami nga mag-asawa, sinasabi lagi ni Sister Leia, naku, kung ginawa kang maputi, siguro ang yabang-yabang mo na. Di ba, no? Siguro kung ginawa kang matangkad, di ba? Baka sinasabi mo lang, tall, dark, and handsome ka, di ba? Buti na lang, tall, handsome, and, tall, handsome in the dark. Okay. So, yun po ang mindset. Meron tayong bahagi sa church na gagampanan. Dapat gampanan mo ito para lumago ka at lumago ang church. Ano pa? Basta may attendance, okay na. Naku, ito yung surface level lang. Basta nandito ako, di ba? At least, marami tayo sa service. Parang pamparami lang ba? Mga kapatid, mas mahalaga po ang quality kaysa sa quantity. Okay? Quality first, bago yung quantity.
Quality begets quantity. Pagka may quality, automatic, dadami talaga tayo. Okay? So, ang effect po niyan, kapag basta may attendance, okay na, church becomes event-based lang. Not disciple-making. No deep transformation growth becomes shallow and temporary. Mababaw lang, no? So, ang tamang mindset po ng Biblia ay sa Matthew 28:19-20. Jesus called out to make disciples, not just gather crowds. God wants fruit and not just funds. Okay? And then yung panghuli, actually marami pa yan, di ba, mahaba. Pero ito ikapito, wala nang pag-asa. Di ba? Ito yung hopeless mindset or defeated mindset, mga kapatid. Ang church po ay dinesign para maging victorious. Mananagumpay po ang church. Hindi po tayo hopeless. Hindi po tayo defeated. Kasi siguro, wala nang revival, di ba? Ganyan talaga tayo ngayon. Parang wala nang mararating. So, ang effect po niya, nawawala ng hunger for prayer, change, and revival. Mga kapatid, malaki ang nagaganap kapag nananalangin kayo. Kaya mag-involve po tayo doon sa prayer and fasting. Kami po, ni Sister Leia, pagka natapos po ang aming pinagpipray. Testimony po yan. Marami po kayong matututunan, no? Ay pinagpipray po kasi kami. Okay. So, complacency replaces passion. Naging normal ang dry seasons. So, hindi mga kapatid, hindi ganun ang church, no? So, ang tamang mindset, God is the God of new beginnings. The church is built to overcome and not to retreat. Yun po ang katotohanan. So, get rid of those wrong mindsets. Reset tayo, update, upgrade. Parang computer, di ba? So, in application, alin doon sa mga wrong mindset na yun ang meron ka? Meron ka ba? Di ba? Kailangan nating alisin ang mga ito, renew your mind, connect to God, para lumago tayo bilang church. I-install po natin o i-delete po natin yung mga old mindset, mga obsolete na dapat wala na doon kasi nakakabigat yun sa atin para tayo ay lumago. So imagine niyo na lang kung lahat tayo updated sa salita ng Diyos. Lahat tayo ay connected sa Panginoon. Ano kayang church meron tayo? Pero what if kung yung iba sa atin ay updated pero yung iba obsolete? Ayaw mag-grow kasi ayaw bitawan yung mga wrong mindset. Ano namang church tayo kaya? Anong pipiliin ninyo? Lahat tayo ay nag-grow o meron sa ating hindi nag-grow? Di ba mas masarap na malaman na lahat tayo individually ay nag-grow? Amen. Amen. So, dapat po ay inaalis po natin ang mga wrong mindset at isync po natin ang ating puso't isipan sa Panginoon. Magpa-renew po tayo sa Panginoon at kumonek po tayo sa Kanya. So, sauluhin po natin yung mission vision. Church, yung yung core values natin. Okay? Values natin yung lahat, mga kapatid. Wala pong pangit doon. Para mas-sync din tayo bilang CTTP Church, no? Okay, so balikan na po natin. Ano-ano yung dalawang points natin? Speak the truth, but say it with love. Number 2, update your mindset every single day. Panghuling point, in order to be synced in growth, everyone must link up with the body. We're not meant to grow alone. Christian growth is a team effort. We are a team. Okay? Team tayo, mga kapatid. Wala pong lone ranger sa church. Lahat po tayo ay magkaka-team. Magkakakampi po tayo lahat. Sa 4:16 po, the whole body grows and builds itself up in love. So, napakahalaga po ulit ng pagmamahal, no? Inulit po ulit dito. So, ang bawat isa ay may part at hindi po optional ang kumonek ka.
dapat kumukonect talaga tayo bilang church, no? Requirement po yan sa growth, no? Imaginein po ninyo kung ang banda po natin kanina, yung worship team natin, ay hindi nag-practice yung ilan ngayon lang sumipot, tapos wala sa tono yung gitara, wala sa tono yung bass, wala sa timing yung drums, sintonado yung mga singer natin. Ano kaya nangyari sa worship singing natin kanina? Sa palagay ninyo, nakasabay kaya tayo lahat? Di ba hindi? Sintonado. Ayaw natin yan. Ganon din si Lord. Gusto niya, plakadong-plakado ang church. Gusto niya, align lahat, magkakatono lahat tayo. Gusto niya, pag kumanta tayo, parang angels sa langit. Ganon din. And spiritually, gusto niyang align tayong lahat. Gusto niyang nag-grow tayo lahat. Okay? Ay dapat connected tayo sa isa't isa at hindi po tayo humihiwalay, no? Kung nota po ang bawat isa sa atin at may sintonado, paano mo siya ituturing at pakikisamahan? May sintonado. Diba? Kunyari, bagong palit ng string eh. Ganun yan eh. Tapos, tinono mo na, nakatuner ka. Maya-maya, pag tono mo ulit, wala na naman sa tono yun. Kasi maluwag pa eh. Kailangan higpitan ulit yun eh. Tapos maya-maya, wala na naman sa tono. Ganun talaga yung gitara eh. Kailangan itinotono mo na itotono lagi. Pero what if meron na wala talaga sa tono? Speak the truth in love. Okay? Napakahalaga po ng pagmamahal. So in application, stop attending just to observe. Mag-involve po tayo. Kailangan po natin ng isa't isa. Kailangan po nating lumago isa't isa. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, grow up. Sabihin mo sa katabi mo, grow up. Kailangan ko yung pag-grow mo. Okay? Grow up. Okay? Start engaging to grow. No? Sumali ka sa small group. Mag-serve ka. Mag-ministry ka. Maging accountable ka sa iyong D-group leader. Yan po yung kagandahan dyan. Meron tayong mga small groups, no? Be honest and vulnerable. Huwag po tayong matakot na marinig yung katotohanan. Huwag po tayong matakot na i-correct tayo. Okay? Yun po yung vulnerability. Huwag kang matakot. Painful yun minsan. Masakit talagang katotohanan, pero kailangan mo marinig. Just for us to grow spiritually. May desire po bilang pastor, no, na ma-build po ang trust natin sa bawat isa. Trust is very important sa church. Naalala ko, hindi ko makalimutan, sino po dito yung mahirap magtiwala sa iba? Ako lang? Ako po, sa totoo pong mahirap ako magtiwala sa iba. Di ba merong mga ginagawa sa mga company na yung trustful, magta-trustful, sa youth camp, magta-trustful, di ba? Ganyan ka lang. Alam mo, may sasalo sa'yo, may mga ganyan pang reel eh, no? Tapos umaalis yung sasalo. So, pangit na reel yun, no? Pangit na video yun. Kasi, trustful kasi yun eh. Alam mong sasaluhin ka, kaya pagkakatiwalaan mo sila. Alam niyo po, tuwing ganyan ko noon, noong panahon na nag-youth camp ako, gumaganon talaga ako. Hindi ko maiwasan. Talagang gusto ko salo kong sarili ko. And hindi po yan maganda. Hindi po yan prinsipyo ng Biblia. Kaya naman, I hope and pray na ma-develop pa, lumalim pa yung pagtitiwala natin sa bawat isa. Na we can share with one another yung mga feelings natin, yung nararamdaman natin, yung hindi tayo superficial, hindi natin tinatago ang totoo natin. Gusto niyo ba yan? Nakakatakot kasi ma-expose, di ba, yung totoo sa'yo. Pero kung yun lang ang magpapalugo sa atin bilang tao, bilang mananampalataya, bilang church, gawin po natin. Gawin po natin. Let's be honest, transparent, and vulnerable. Siyempre, hindi naman lahat, di ba? Merong groups pa rin yan, di ba? Pero sa inyong, maging honest po kayo sa inyong mga D-group leaders. Sa family, maging honest kayo sa bawat isa. Kung family kayo. Yun lang ang tanging paraan para lumalim pa ang inyong relasyon sa bawat isa.
Ito pa matindi. Baka hindi kayo honest kay Lord. Napakahalaga po. Kasi, hindi ka mag-honest kay Lord. Tumatagos nga ang pananaw niya sa atin. Kita niya ang kaibuturan. Hypothalamus ng ating. Sa brain ba yun? Yung pinakamalalim na kalagayan ng puso natin, kita niya eh. Diba? So, hindi talaga dapat tayo nagtatago sa Panginoon. Okay, so, ano-ano po, in conclusion na, ano-ano yung tatlong point natin, to be synced in growth, we must speak the truth in love, we must update our mindset every single day, and we must link up with the body because we're not meant to grow alone. Mga kapatid, hindi po ito, dapat itinuturing natin ang messages, ang mga preachings na unique. No? Hindi to ordinary na preaching lang. Dapat ganyan tayo. Sino sa inyo nakakaalala ng preaching nung nakaraan? Sino sa inyo hindi nakakaalala? Ako lang? Normal yun, di ba? Kasi nga old age, di ba? Ang dami nating naasikaso. Pero at least, meron kang natatandaan na isa sa mga preachings, no? Pero mga kapatid, this is your moment right now. Moment po ninyo to. Maybe habang tumatagal ka sa church, lalo kang napapalayo. May ganyan ba sa atin? O lalo kang papaliit habang lumalayo. Or maybe, nag-grow, old ka, pero hindi ka growing up. Maybe, you're growing cold. Pero worse, you're growing worse at you're growing alone. Or maybe, showing up ka lang lagi. Pero hindi ka na sink in. Dito ka lang, pero hindi ka connected. Maybe, may mga ganyan sa atin. We're just attending, pero you're not sinking in. Today, Jesus is calling you, tinatawag tayo ng Panginoon, sink with me. Walk with my church, and let's grow together. Huwag ka lang mag-stay sa okay na to. Sa old mindset na basta mag-attend lang, okay na yan. O tahimik lang ako, assistant member lang ako. Huwag po tayong manatili sa ganyang position, mga kapatid. Let's go deeper and let's go stronger. Let's be synced in truth. Let's be transformed and maging connected po tayo sa bawat isa at connected sa Panginoon. Because when you're synced with Jesus, you don't just grow. Pagkadikit natin ng Panginoon, pagkadikit natin ng bawat isa, hindi lang tayo nag-grow, tayo ay nag-glow din. We also glow. Nabalitaan nyo na po ba na may extinct na yung mga fireflies? Nabalitaan nyo yan? May extinct na. Last ako nakakita ng firefly ng mga, tawag dyan? Tagalog. Alitap-tap sa Palawan. Meron nung mag-island hopping ka, tapos madilim na madilim, walang ilaw, tapos bigla magkukurihan yung tour guide, tapos biglang iilaw. Iilaw sila. Hindi pala yung Korean ang iniilawan pala niya ng red, natatakot sila, kaya iilaw silang ganun. Okay? Kukutitap sila. May extinct na raw yun. Pero mga kapatid, ganyan po ang church. Huwag po sana tayong ma-extinct. Dapat, lalo tayong kumukuti-kutitap, dapat nag-grow tayo. At mangyayari lang po yan kapag tayo ay nag-grow together. We are synced with God and we are synced with each other. We will grow. Magliliwanag po tayo. Ang Diyos ang ilaw, ginagamit na tayo din para maging asin at ilaw na mundong ito. Gampanan po natin ito bilang church. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na nagpapaalala sa amin kung ano kami, kung sino kami, Panginoon, bilang mananampalataya. Lord, sa tagal-tagal na, Panginoon, ng aming
pag-a-attend ng church gatherings, Panginoon. Maaring dumarating, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, na kami ay napapalayo. Hindi na namin nakikita yung kahalagahan, Lord, ng paglago namin bilang mananampalataya. Nagiging stagnant, Panginoon, kami. Lord, dahil ito sa mga maling pananaw namin sa buhay, mga practices namin, na talagang nakikialam para kami, Lord, ay hindi mag-grow. Lord, gawa ito ng kaaway sa amin, Panginoon. Kaya naman isinasaway namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Lord, na kami ay malinis, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang Banal na Espiritu ang patuloy na mag-expose, Panginoon, ng aming mga puso para makita namin, Lord, ang katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, we are your church, we are your people, Panginoon. Kaya kami ang bride of Christ na kailangang maging beautiful, kailangang maging excellent, Panginoon. Kaya naman, Lord, bilang church, Ikaw, Lord, ang siyang mag-transform, Panginoon, sa amin. Baguhin mo, Lord, ang aming mga puso at isipan. Alisin mo, Lord, ang anuman na nakakasagabal para kami ay mag-grow individually and corporately as a church, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nakaka-apekto ang aming spiritual growth sa iba. Lord, kapag hindi kami lumago, nahadlangan namin ang paglago ng church. That is why, Lord, sinusuko namin ang aming mga buhay, ang aming mga sarili, ang aming mga kahinaan, Panginoon, sa inyo. At palitan mo ito, Lord, ng pusong bukas, Panginoon, sa inyo at inaalaw ka na kumilos sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, dahil kami, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, narinig namin na we can speak the truth, but with love, Panginoon. Lord, Ikaw ang unang nagmahal, Panginoon, sa amin. Kung hindi mo kami minahal, nasa impyerno na kami. Kung hindi mo kami, Lord, minahal, wala na kaming pag-asa, Panginoon. Lord, dalangin namin na magaya namin yung pagmamahal mo, Panginoon, na kahit na sino pa ang kapatiran namin, ang kapwa namin, Lord, ang ka-church namin, tanggapin namin sila as they are, kagaya, Lord, ng pagtanggap mo sa amin as we are, Panginoon. At habang binabago mo, Panginoon, kami, binabago mo din naman, Panginoon, sila. At hayaan mo, Lord, na ma-accept namin ang bawat isa, ang aming mga weaknesses, Panginoon, at masabi namin ang katotohanan sa bawat isa with love, Panginoon. Ma-practice namin, Lord, ang pagmamahalan, ang pagtitiwala, Panginoon, sa isa't isa, Panginoon. Hindi, Lord, nagpapanggap, kundi yung totoong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil merong church na talagang gagamitin mo, Panginoon, upang kami, Lord, ay lumago, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na nagiging kalakasan namin, nagiging buhay namin, Panginoon, at nagtuturo, Panginoon, sa amin ang iyong mga salita, Panginoon, para kami ay mamuhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, at bilang bahagi ng church. Maraming salamat po, O Diyos. We also pray, Lord, sa mga nangangailangan, Ikaw, Lord, ang patuloy na mag-provide, Panginoon, sa kanila, sa mga dumadaan ng physical and emotional challenges, Panginoon, sa buhay. Samahan mo sila, Lord, sa mga may hirap na panahon na ito, Panginoon. Lord, yung mga nagdadalamhati, Panginoon, mamaya may libing kaming gagawin, Panginoon. Ikaw ang mag-comfort, Panginoon, sa kanila at magbigay ng kapayapaan, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, sa amin, Lord, gawin mo kaming ilaw at asin, Panginoon, ng mundong ito, na kahit saan, Panginoon, kami, hindi humihiwalay ang aming pagiging Kristiyano, Panginoon. Ganun, Lord, ang design mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, pagliwanagin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa aming paghiwalay, Panginoon. Pagpalain mo kami, samahan mo kami, Panginoon, at hayaan mo ang biyaya mo, ang siyang pumatnubay at sumama, Panginoon, sa amin. Salamat po ng maraming, Lord. Binabalik namin ang lahat ng papurit na walhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Magkamayan po muna tayo bago po tayo umuwi. See you next Sunday. Okay, stay po yung lahat ng water baptism saka membership candidates.
meron po kayong lunch